Hello, Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Tignan natin ang mga messages and energies ninyo for the week. So, yung first card ninyo would be your current energy. So, that is the King of Wands. Tignan natin kung ano naman yung kailangan ninyong i-embrace this week. So, we have the Eight of Cups. What you need to avoid? Anong dapat ninyong iwasan? We have the Four of Swords. Ayan. So, accomplishment, no, mga posible na ma-accomplish ninyo this week. We have the Nine of Wands. Blessings, opportunities, no, na po pwedeng dumating sa inyo this week. Anong mga to? We have Ten of Cups. Wow, napakaganda. Bonggang-bongga. Sobrang masaya. So, ano naman yung mga posibleng obstacle or challenges na pwedeng ma-encounter ninyo? We have the Fool. Ayan. So, what do you need to keep in mind? Diba? Anong dapat ninyong alalahanin? Anong dapat ninyong tandaan? Ngayon, linggo, para mapatakbo ninyo ng maayos na maganda at maging successful kayo this week. Ayan. So, we have the Death energy. So, napakaganda, no? And this is the Tower. Ito yung inyong theme sa ngayon. Tower, tapos meron tayong Death. So, tapos meron tayong the Full energy. So, definitely, there are changes, no, na mangyayari sa buhay ninyo ngayon. You are going to start something new in your life. Mga bagong kaganapan, meron kayong mga babaguhin, meron kayong mga papalitan, meron kayong mga aalisin, yung mga ganon. And with the Tower kasi, si Tower, this is a change na hindi nyo rin plinano, hindi nyo rin ito ginusto, hindi rin ito yung pagbabago na ginusto ninyong gawin or mangyari. You know, this is the universe going to do this for you. Pabor ito ng universe na gagawin niya para sa'yo. Tutulungan ka ng universe sa ngayon na mabago ang inyong sitwasyon. Maalis ka doon sa sitwasyon na kinabibilangan mo sa ngayon na hindi ka na dapat nandoon. Kasi it's not for your highest good. No? Hindi yun naka-align sa sa purpose mo. Hindi yun naka-align sa destiny mo. Kaya gagawa ng paraan ng universe ngayon para matanggal ka sa sitwasyon na yon, para alisin ka at dalhin ka doon sa kung saan kayo dapat mapunta. Alright? So, yung current energy ninyo is the King of Wands. No? King of Wands is very, very charismatic, very influential. Isa siyang leader, no? May leader quality siya. So most likely ganun kayo, Aries. This is very you. This is your energy, 'di ba? Na meron kayong pagka-superior, 'di ba? Meron kayong matalino kasi kayo, magaling kayo, matalino kayo, madiskarte kayo. At saka you have that charisma, no? Na kahit hindi ka humingi ng tulong, hindi ka humingi ng assistance from other people. People are being drawn to you kasi tinitingala ka nila eh. You know? Kaya kahit hindi mo gustong humingi ng tulong, merong mga dadating at mag-o-offer sa iyo ng tulong, mag-o-offer sa iyo ng mag-o-offer sa iyo ng assistance, no? Ganun kayo. Very supportive, no? Ang mga tao sa paligid mo sa iyo. Kasi nga, 'di ba? You're very influential. So, alam nila na kapag sila ang kailangan nila ng tulong from you, you will be there as well, no? Kaya kumbaga, sila nagkukusa na, no, na bigyan ka or pakitaan ka ng suporta para when they need support, no, they can expect that support from you as well. So pwede rin na may promotion ng iba sa inyo rito, Aries. Maybe you will be promoted to a leadership role,
No, pupwedeng sa ngayon ikaw ay magiging manager na, magiging supervisor na, magiging malalagay ka na sa ano ngayon, sa mataas na posisyon, no, sa inyong trabaho. And what to embrace, no, this week? Ano ang dapat mong yakapin sa ngayon? This is the energy of the Eight of Cups. Eight of Cups is departure energy. So there's a lot of movement talaga. There's a lot of changes that might happen talaga sa buhay ninyo sa ngayon. Kasi sa Ace of Cups, this is departure energy. There is a sa inyo, there is an urge for you to leave something or someone behind you kasi alam mo na hindi na ito yung makakabuti sa'yo. There are some situations sa buhay ninyo na kumakapit ka kahit alam mo na hindi na yun nakakabuti sa'yo. Pero meron ding ibang sitwasyon dito na talagang gusto mo nang umalis, gusto mo nang iwanan ito. Baka siguro, di ba, na overwhelmed ka na. 'Di ba? Para mabawasan ang stress, mabawasan ang bigat na bitbit ninyo sa buhay ninyo. Kaya maaaring yan din ang gusto ninyong gawin, na iwanan na ang sitwasyon na to. 'Di ba? So, pwedeng ganon. At where you're heading dito, no? Because this is the Eight of Cups. So, yung sunod nito is Nine of Cups, which is wish fulfillment, which is happiness, joy, falling in love, yung mga ganon. So, doon kayo papunta. You are making a decision to leave this situation kasi kung saan man ninyo gustong pumunta, that is where you're going to be very happy. Doon ka magiging fulfilled. Doon ka magiging satisfied. Doon mo mahahanap yung saya na maaring hindi mo na nakukuha sa ngayon sa kung nasaan ka man. No? So, anong kailangan mong iwasan? No, this is the Four of Swords. Four of Swords is about rest. No, this is about replenishing your body. No, your lost energy, yung ganon. So, ang dapat mong iwasan dito, yung magpakapagod ka. No, yung ma-stress ka. Alright? So, iwasan mo na ma-overwhelm ka, no, ng lahat ng movement na to, ng lahat ng changes na to na maaring mangyari sa buhay mo. So remain to be grounded. Okay? Remain to be grounded. Remain to be focused, no, on everything. Kasi lahat ng bagay, lahat ng areas of life natin, kailangan natin ng panahon at attention diyan. 'Di ba? Hahati-hatiin lang natin yung yung oras natin. I-divide lang natin yung oras natin, 'di ba? Kaya kailangan na magbibigay tayo ng panahon at attention sa bawat area of life natin para na sa ganun hindi tayo ma-overwhelm, hindi tayo mai-stress, 'di ba? At 'yun ang dapat ninyong iwasan, So give yourself time to rest once in a while. Give yourself time to meditate, no? Para makakapag-replenish kayo ng lost energy ninyo. Alright? Kailangan natin tao lang tayo. Meron tayong kapaguran. Okay? Kaya dapat wag mong i-deprive ang sarili mo doon sa oras na dapat ay binibigay mo din para sa pag-rejuvenate ng sarili mo, pag-recuperate. Okay? So, yung possible na accomplishment na makakamit ninyo this week is the Nine of Wands energy. Nine of Wands is about boundaries as well, no? So, pwede na ang iba sa inyo rito. Maglalakas ng loob na kayo ngayon na mag-set ng inyong healthy personal boundaries. Kasi baka inaabuso na kayo ng ibang tao. Baka ang ibang tao is stepping on your toes na. 'Di ba? Sa sobrang kabaitan ninyo, sa sobrang matuligin ninyo, sa sobrang compassionate ninyo, maaaring inaabuso na kayo ng ibang tao. Kaya now is the time na dapat maglakas ka na ng loob na mag-set ng boundaries para maging aware yung mga tao na ito sa paligid mo na there are limitations, 'di ba? Meron kang limitasyon at you are asking for respect, 'di ba? Kasi kapag meron tayong boundaries, magbibigay ito ng tsansa para sa ibang tao na respetuhin ka. 'Di ba? Na alamin nila kung hanggang saan lang sila. And even you, 'di ba? Magkakaroon ka din ng awareness, no? Na hanggang dito lang ako.
hanggang dito lang ang pwede kong i-tolerate. Yung ganun ba? No? So, maaaring yan ang maa-accomplish mo this week. Yan ang importanteng gagawin mo. No? Isa sa mga importanteng gagawin mo. So, blessings and ano pa ba? Mga oportunidad no, na po pwedeng dumating sa iyo is Ten of Cups, which is really, really beautiful. Because this is happiness. Magiging masaya ka, hindi lang ikaw, kundi ang kapamilya mo or buo mong pamilya. This is happy family, happy relationship, 'di ba? Harmonious relationship, no? Hindi lang sa kayo lang na magjowa, kayo lang mag-asawa, kundi pati na rin yung mga anak mo, kung meron kayong anak, masaya ang samahan ng bawat isa, no? At pati mga kaibigan ninyo, you will have that, you will enjoy that happiness, that that harmony, no, between you and other people around you. Kaya maaari din na meron kayong mga wish fulfillment dito. There are wishes coming through. There are that will make you very happy. Kung meron man ditong mga nagkaaway, merong mga hindi nagkaintindihan recently, this is the time that you are also going to to forgive, meron ng acceptance, meron ng reconciliation, pagpapatawad, no? At kung ano yung gusto ninyo, ano yung mga wants ninyo, mga needs ninyo, maaaring nandiyan dyan. Kaya sobrang magiging masaya kayo, 'di ba, ng inyong buong pamilya. Pwede rin na this is what you've been hoping for. This is what you've been working on, na magkaroon kayo ng isang masayang pamilya na sama-sama. Kaya this is maybe what is going to be, to be blessed, no, sa inyo ng universe. So, ano naman ang possible na obstacle dito, no, sa buhay ninyo? We have the Fool. Yan. So, ito yung maaaring, meron kayong, kasi there's a lot of changes happening, di ba? May Tower tayo, may Death energy tayo. These are changes. Eight of Cups, no? You're also going to change the course of your life dito. So, there's a lot of movement, a lot of changes that might happen. Kaya siguro, meron din kayo dito mga gustong gawin. Pero, ang challenge ninyo is how you're going to do it. Or, pwede rin, na gusto mong gawin ang isang bagay, pero nagdadalawang isip ka kung paano mo to sisimulan, or ito ba yung tama kong gawin, ito ba yung right choice ko, yung ganun ba, no? So maybe that is your challenge sa ngayon, no? Mahihirapan ng iba siguro sa inyo dito na simulang gawin kung ano ang gusto ninyong gawin. Kasi for whatever reason, sa dami ng kaganapan na sa buhay ninyo, isisingit mo pa yung gusto mong gawin, or yung kung ano man siguro bagong opportunity ito na dumating, 'di ba? So iisipin mo din 'yon. You want to consider this as well, no? You want to consider this doing, pero sa dami na ng kaganapan sa buhay mo, maaring eto na, para makakadagdag siya sa sakit ng ulo mo, sa stress mo, 'di ba? Kaya that could be something na kailangan ninyong pag-isipan. So, yung advice sa inyo ng spirit is Death energy. What do you need to keep in mind, 'di ba? Para ma-navigate ninyo na maayos, successfully ang circumstances ninyo this week. This is change. This is transformation. 'Di ba? So, kung ano nakikita ninyong kailangan ng baguhin, lalo-lalo na kung meron kayong mga gustong gawin, meron kayong mga gustong simulang bagong chapter sa buhay mo. Pero sa dami siguro ng ibang bagay na ginagawa ninyo at kinabibilangan ninyong sitwasyon, maybe ano din kayo, medyo naguguluhan din siguro kayo, 'di ba? Kaya mas maiging unahin mo muna, no? Kung ano yung mga bagay na hindi naman na kailangan, hindi mo naman na kailangan, sinong mga tao diyan na parang nandiyan na lang puro problema ang hatid sa iyo. May mga tao sa buhay mo na negatibo na lang ang laging ang bitbit, no? Sa tuwing pupunta sa iyo, problema ang dala. Sa tuwing makakausap mo, 'di ba? Chismis ang dala, paninira sa kung kani-kaninong tao ang dala-dala sa'yo. So, you don't need those kind of people. Kasi in a way, kung laging may negatibo na impormasyon
no, nahatid sa iyo ang kung sino man, eventually you will be absorbing that negativity in your life. Kaya mas magandang iwasan na lang ang mga taong ganon para totally hindi ka na maapektuhan ng mga ito, 'di ba? Kaya yeah, so magsimula ka for decluttering your life. Remove those people from your life na hindi naman nagdudulot ng magandang sitwasyon sa iyo, hindi naman nagdadala ng positive energy sa iyo, 'di ba? So it's time also to declutter your life. Change your life. 'Di ba? Baguhin mo for the better, okay? So tignan natin kung ano yung final message ni Aries. We have creativity. Ayan. So, most likely, may mga opportunity din siguro na dadating dito sa inyo para mailabas mo yung creativity, magawa mo yung passion mo, kung ano yung whatever it is that you love to do, maaring yung mga talents mo, yung gifts mo, maaring yun ang magkakaroon ka din ng pagkakataon sa ngayon na magawa mo ito, you know? Or kung meron kayong mga problema, mga obstacles na maaaring ma-encounter this week, you know, maaaring kailangan mong gamitin, ano, yung inyong creative solutions, 'di ba? Yung creative mind ninyo to come up with a creative solution para ma-solve ang problema, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.